Yung mga witnesses na kinuha mo kanina, may kinuha na naman siya na witness, si Dindo Makiling. Kilala po namin yan. Balita ko, Magna yun eh. Ay. Alam mo yung Magna? Ay kaya nga eh, Magna Suma. Magna. Magnanakaw. Magnanakaw yan sa kaharian. Hindi mo ba alam yung mga... Sige. Tapos Kwento mo, partner. Yan na. Makinig. Sir Risa, yang ibilibida mong si Dindo, kaya ang caption natin kahapon, scammer o biktima? Yun po ang tanong kahapon. Ngayon, sasagutin na nitong si Sir kung sino ba itong si Dindo. Tayo naman po dito mga kababayan. Kung isang araw, talagang magpakita ng napakatinding suporta ang mga miyembro ng KOJC at magsagawa ng malakihang rally para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Di na po tayo magtataka doon. Kasi base po sa mga datos, meron pong nasa 7 to 8 million na active member itong KOJC sa buong Pilipinas. Kaya napakarami po nun mga kababayan. Kaya ang paalala natin sa ating mga leader, lalong-lalo na dito kay Hontiveros, medyo maghinay-hinay po kayo ha sa mga pinagagawa nyo. At pag-uusapan po natin, grabe po itong ginawa nitong si Senator Robin Padilla na to. Trending pa rin po sa mundo ng social media sa ginawa po niyang pag-alma sa tangkang sa gustong mangyari nitong si Senator Risa Hontiveros na i-contempt niya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi po dito sa post ng balita, Robin, harap ang kinontra si Hontiveros, pinagtanggol si Kibuloy. Di naman pinagtanggol, kayo naman. Ito talagang balita na to, notorious to eh. Di naman pinagtanggol. Ang OA nyo naman para pinagtanggol ba agad? Kinontra lang yung content, pinagtanggol. Pwede bang sabihin natin na hindi makatarungan yung concept na gustong mangyari nitong si Risa Hontiveros? Dahil doon sa mga ipinapalabas ng mga witness nitong si Risa Hontiveros dyan sa Senado, yung mga victim survivor niya, halata pong hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi. No, yung mga alias Jackson, alias Rene, hindi po tayo magtataka kung yung iba nating mga senador hindi maniniwala doon sa mga witness na yun. Hindi naman po talaga kapanipaniwala. Mantakin nyo yun, sa dami. Ito yung atin dito, ito yung take natin dito. Kung meron pong mga ganong klaseng pag-aabuso, kagaya ng mga victim survivor nitong si Risa Hontiveros na meron talagang ganong klaseng ginagawa, itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga membro, sa tingin niyo po ba, kayo na pong sumagot sa comment section, dadami po ba ng 7 to 8 million ang kanilang active member dito sa ating bansa? Kung merong ganong klaseng pang-aabuso na ginagawa, itong KOJC na to. I-comment nyo po sa baba. Ang atin dito mga kababayan, hindi naman po, siguro naman po dun sa 7 to 8 million na yun, hindi naman po lahat yun mga gullible, yung mga uto-uto, meron naman siguro nag-iisip doon at manghihikayat sa kanila, umalis na tayo dyan. Nakikita nyo naman yung mga kapalpakan na ginagawa dito sa KOJC. Alis na tayo dito, tingnan nyo naman, inaabuso na yung ibang mga membro. Meron naman po siguro magsasalitang ganon. Kaso ang problema po natin dito, yung mga nagsalita sa Senado, di umano, talagang pinaalis dyan sa kingdom dahil mga immoral ang mga kanilang mga pinagkagagawa. Yun po ang kanilang track record. Ngayon, kung talagang kasinungalingan yung mga pinaparatang ng mga nagsasalitang active member ng KOJC dito sa mga witness, victim survivor nitong si Risa Hontiveros na ilinatag niya sa Senado, bakit hindi nila sagutin itong mga paratang nitong mga active member na yung mga pinagagawa nyo nung nasa loob kayo ng kingdom, puro ka-immuralan. Puro immoral. Puro kasuklam-suklam. Suklam-suklam. Yan na naman. Seryoso muna tayo. Dito naman po mga kababayan, mamaya po, balikan po natin yan. Muna tayo? Good vibes muna po tayo dito mga kababayan. Panoorin nyo po tayo. Iba po talaga ngayon yung level nitong nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Ngayon po, wala na po sa ceiling ang mga peste dyan sa NAIA. Tingnan nyo po to. Ito po ay kuha sa NAIA Terminal 3. Panoorin nyo po to.
Anak ng Pedro Garapata. Kayo dyan sa DOT, hindi ba kayo nahihiya dyan? Hindi ba kayo nahihiya dyan? Full grown na daga yan, mga brads. Ayan o, yung mga turista. Iniiwasan na po yung daga. Nakakatakot po talaga, mga kababayan. Ngayon, questionable na po talaga yung mga tubig-tubig dyan. Nakakadiri na po dyan sa NAIA, mga kababayan. Pagdating pa lang po, paglapag pa lang po dito ng mga turista sa ating bansa, makikita po nila daga. Ano ba yan? Nakakahiya po. Kayo dyan sa Senator Grace po, ano na po nangyari? Hindi po makukuha sa masinsinang paglilinis to mga peste dyan sa dyan sa NAIA. Bakit sa kahaba-haba po ng panahon? 'Di ba? Kahaba-haba po ng panahon na sinusubaybayan natin ang nangyayari sa gobyerno. Nasa ilang taon na rin po, siguro mga nasa magpipitong taon na po, mga kababayan. Ngayon pa lang po, dyan sa NAIA na yan, ngayon pa lang po nagka-ipis. Ngayon pa lang napabalita na merong ipis, may surot, may daga yan, hindi na po siguro yan. Hindi na po siguro pang sasabotahe yan. Kasi yung surot, pwedeng sabihin na, ay baka hindi naman nakuha sa sa NAIA. Nakuha yan sa hotel, tapos pinicturean nyo, sinabi nyo, nakuha sa NAIA. Sinasabotahe nyo ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Di ba ganun po yung sinasabi ng mga jokebox vlogger? Yung mga jokebox vlogger nitong nitong administrasyon, yung mga pagka hindi hinulugan, hindi magsasalita. Yun po ang sinasabi nila na kesyo, yung mga nagsasalita daw kaugnay dito sa mga nangyayari sa NAIA, sinasabotahe daw. Gusto lang daw pasamain ang imahe nitong administrasyon, nitong si Marcos Jr. Ito wala na pong dyan, wala na pong pangsasabotahe dyan. Mismong mga mananakay na. Ayan, hindi po natin alam. Sa tingin po natin na departure yan. Departure yan eh. Papasok pa lang yung mga kababayan natin o yung mga turistang sasakay ng eroplano, mga kababayan. Ano po sa kanila ang magbababay sa kanila? Ito po yung magbababay sa kanila. Daga. Daga po, mga kababayan. Daga po. My goodness. DOTR, kakahiyaw. Anak ng Pedro Garapata. Ayan Ito namang si Sir, para namang siyang ewan Dagalang naman yung mga napatalon lang. Ikaw talaga umakyat yan. Ang OA mo. Ang OA mo naman. Ngayon naman po, mga kababayan, dumako po tayo dito sa bangayan nitong Senado at ng House of Representatives. Hindi pa po talaga tapos to. Kasi sa totoo lang, itong House of Representatives talagang bumibira po yung mga young guns nila dyan. Ito pong Ako Bicol Party List, binabanatan po yung itong si Raul Angelo Bongalon, binabanatan po itong si Senator Amy Marcos. Ang sabi po ng report dito sa balita, House Assistant Majority Leader and Ako Bicol Party List Rep. Raul Angelo Bongalon demanded accountability for Senator Amy Marcos over her decision to realign some 13 billion fund from the Pangtawid Pamilyang Pilipino Program for Peace in the 2023 national budget to other government social amelioration program. Anong klaseng kabalbalan yun? Yung mema ka lang, yung mema. Saan ba rin i-align yung itong for peace? Saan ba siya ilinagay? Mga kababayan, ako po, ito mabilisan lang to. Kasi sabi dito, rini-align daw to other government social amelioration program. Ano ibig sabihin pag-amelioration? Di ba ayuda rin naman yun? Anong kaibahan nun? Kung dinala yan sa AIX, gusto nga natin, dali niya sa tupad At least hindi. Ito po kasi for peace, mga kababayan, point blank, binibigyan ng pera yung mga kababayan nating mahihirap. Walang problema doon. Bigyan ng pera, walang problema doon. Ang atin dito, kesa ibulsa nitong mga crocodile na to, ipamigay nyo na lang kasi yun lang naman alam nyong gawin Di nyo naman kayang bumalangkas ng batas na talagang kapakipakinabang sa ating mga kababayan na magpapababa sa presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Hindi nyo kaya yun.
napakahirap na task nun para sa inyo. Diba? Imposible nyo magawa yun. Ang kaya nyo lang gawin dyan, mamigay ng ayuda. Mapa Senado, mapa House of Representatives. Wala tayong pakialam dyan. No? Yun lang talaga, sa totoo lang. Kesyo daw rini-align nitong si Senator Amy Marcos yung budget para dito sa Pangtawid Pamilyang Pilipino program, itong 4-piece na to, yung binibigay po sa mga kababayan nating mahirap. I-rini-align daw to other government social amelioration program. So, anong problema doon? Kung i-rini-align sa AX, tupad, ano bang kaiba ng mga yun? Puro ayuda yung mga brads. Ako Bicol Party List sa Rep Angelo Bungalon. Ayusin natin, Ayusin natin, please. Huwag natin tangahin yung ating mga kababayan. Ngayon, hinihimok nyo na magalit yung mga Pilipino dito kay Amy Marcos. Wala problema, magalit kayo. Marcos yan eh. Kakalitan nyo yan. No, mga mambubudol yun. Diba? Ako nga, hindi ko na ikakampanya to. Pero itong mga ganitong klaseng politika, nakakabobo po mga kababayan, sa totoo lang. Nakakabobo. Yung mga ganitong klaseng politika, yung kesyo questionin daw, kailangan daw ng accountability dahil sa ginawang pagre-realign ng 13 billion. Tanungin ko po kayo mga kababayan, kung sakali pong ilinagay nitong si Senator Amy Marcos, i-re-align, sige, pagpalagay na natin, ang sama na ni Amy, re-align niya na, linagay niya na sa AX, linagay niya na sa tupad. Tayo, gusto natin yung tupad. Bago bigyan ng pera, magtrabaho muna. Tama? Tama. Kasi at least yung perang ibinigay sa kanila ng gobyerno, hindi pinaghirapan nila. Hindi kagaya nitong AX, talagang bigay lang yan. Yung 4-piece, bigay lang yan, walang gagawin. As in, point blank, bibigyan ka lang ng gano'n. Ano pong gusto nyo mga kababayan? Yung pagtatrabahuan mo ng mga kababayan natin yung bibigay na pera ng gobyerno? O yung point blank, binibigyan na lang sila tapos maya-maya nandun sa likod, nagtutong-it na. Sige nga. Saan ilinagay? Ibinulsa ba yan? Hindi naman. Ilinagay din on other government social amelioration program. Oy, Raul Angelo Bungalon, manahimik ka ha. Huwag mong bubuhin yung mga kababayan natin. Hindi natin gusto itong si Senator Amy Marcos, pero yung mga ganyang klaseng politika, walang kwenta sa totoo lang. Galing-galingan nyo, ng Petrang Garapata. Ang lalaki ng sweldo nyo dyan sa House of Representatives, bibigyan nyo kami ng ganitong mga banat. Okay, given na yun. Puro ayuda lang alam yung gawin sa ating mga kababayan. Diyan kayo magaling. Yung patronage politics. Yun ang gusto nyo para maalala kayo sa susunod na election. Given na yun. Walang problema doon. Pamigay nyo na. Mag-ayuda na kayo ng mag-ayuda. Wala tayong pakialam doon. Pero yung mga ganitong klaseng politika, nakakabobo po mga kababayan. Kaaga-aga ang bubungan sa'yo. Ilinipat sa other social amelioration program. Ano problema? Ayuda rin naman yun. Nakakabo. Punta po tayo dito sa baba. Eto na po mga kababayan. Eto na po, dito na po tayo. Huwag niyong iboto si Senator Amy. May phobia na po tayo sa mga Marcos, okay? Di na po natin siya gusto, Okay? Dahil sa, ewan natin. Next 2025, bawian po natin itong mga Marcos. Wala po tayong ibobotong Marcos. Basta apelido Marcos, di po natin. At least makabawi tayo kahit sa beses lang, di ba? Bawian po natin itong si Amy Marcos. Kawawa itong si Senator Amy, no? Ang pumalpak kapatid niya siya magbabayad. What to do? Wala tayong magagawa doon, Sen Amy. Pasensyahan na lang po tayo. No? Di ba? Ganun na lang po yun. Etong si Senator Amy, sa mga survey, nandun po siya sa laylayan ngayon. Ganun talaga. Wala eh. Kapatid mo, di mo masabihan yung ading mo. Bigyan mo siya ng yung tinatawag na words of wisdom. Puro kapalpakan. Baka sabihin, nami-make news tayo ng puro kapalpakan. Sa paliparan pa lang po natin, naglulundagan yung mga daga. Ang Petrang Garapata. Ano ba yan? Tapos yung ginagawa dito kay Kibuloy, nitong administrasyon na to, napakatindi. Ganito kawalang hiya itong mga Marcos. Kaisa-isang stasyon na tumulong sa kanila noong panahon ng eleksyon. Ngayon po talagang iniipit yung nitong si Pastor. Awa po. Sa totoo lang, naawa na po tayo dito kay Kibuloy sa mga
pinagdadaanan niya, naawa tayo. No, yung SMNI. Kaliwat kanan, House of Representatives, Senado, binabanatan. Hindi pa nakontento. DOJ ngayon sumali na. Sino pa ba? Baka BIR, yun nga, tax evasion. Ay, hindi nakakatawa. Walang nakakatawa. Natatawa tayo sa administrasyon nitong si Marcos Jr. So, ginagawa nila dito kay Kibuloy. Talagang halatang panggigipit ang ginagawa sa kanya. Sino pa ba sasali? Tapos na yung, tapos na yung Senado. Tapos na yung House of Representatives. Tapos na yung DOJ. Next, sino susunod? Diretso po tayo mga kababayan. Kaya itong ginawa natin na kilos protesta, mga kababayan, mga minamahal po namin, patikim pa lang po ito. Naku po, Patikim pa lang po ito dahil sunod-sunod po na gagawin natin ito hanggat hindi natin makamit ang tunay na hustisya. Ayun na nga ang atin dito mga kababayan. Kaya sinasabi natin, yung 7 to 8 million na taga-suporta, may nabasa tayong comment dun sa ating mga post nung kahapon. Kasi nasaan daw yung 8 million? Nandun sa screen, syempre. Wala ka naman dala ko sa inyo dyan. And then, nandun po sila kasi hindi yung rallying ginawa nila, simultaneous Kumbaga, sabayang pagbigkas ba? Meron sa iba't ibang bahagi ng mundo, bahagi ng Pilipinas. Nagpakita sila ng suporta kay Kibuloy. Hindi na naman po doon sa Liwasang Bonifacio ginanap yan. Kumbaga, sabay-sabay yan, worldwide. Parang kasapi tayo. Hindi po ako kasapi sa KOJ siya, hindi po ako kasapi dyan. Doon lang po tayo sa parting nation building na pumapabor dito kay Kibuloy. Pero pagdating dito sa pananampalataya, ibang usapan po sa atin yan, okay? Hindi po tayo kasapi dyan. Doon lang po tayo sa nation building, paglaban dito sa mga makakaliwang grupo at yung ginagawa kay Pastor Kibuloy nitong administrasyon na to. Hindi na po naaayon. Hindi, sa tingin natin medyo meron na pong sablay. Okay, ganito. Si Riza Ontiveros, given na babanata niya talaga si Kibuloy. Dapat sana medyo nagpanggap siya ng konti na nasa gitna siya pero pagka talikod na, yari ka sa akin ngayon. Ganon, di ba? Hindi mo pakita niya sa camera. Kaso pati sa camera, gigil na gigil siya At tapusin natin kanina, partner, yung PNP, chillax lang Kasi marami tayong na-cover ng mga, syempre, sa pagbabalita natin araw-araw sa pagkakataon, naka-alerto yung mga pulis pag makakaliwa ang nag-rally. Pero kanina at ease sila at naka-standby lang sa paligid. Parang nakikinig nga sila sa mensahe at sigaw ng mga supporter natin butihing pastor. Alam mo, ang turo sa atin dito sa Kingdom of Jesus Christ, disiplina. Disiplinado. Tingnan yung pagkatapos ng rally. Simula kahapon doon sa liwasang sa Bonifacio. Manila. Then, kanina doon sa Senado. After ng rally, mga kababayan, ibang klase po kami mag-rally. Kasi ito yung turo sa amin, disiplina at yung kalinisan. Bawat isa maglilinis talaga, liligpit lahat ng basura. Ni isang basura, wala kang makita dyan. Kasi yan po ang turo sa amin, maging responsable. Kaya yung mga lahat na nag-akusa sa aming pinakamamala pastor, lahat ng mga ginawa ng mga false accusations, isaksak nyo yan sa mga bagan ninyo. Kung nakita nyo ito libo-libo na nagra-rally, yan na nga ba sinasabi natin. Ito ang wala si Senyor Aguila. Yan, wala siyang ganyan. Walang ganyang klaseng taga-suporta. No? Kaya ang sinasabi natin sa DOJ, kahit saan nyo dalin ang kaso kay Kibuloy, medyo maging careful po kayo, okay? Kay Riza Ontiveros, medyo sa mga pronouncement mo, medyo maging maingat po kayo, madam, kasi yung kasing politika at yung relihiyon, pagka pinagsama mo yan, malaki pong problema yan. Napakahirap po niyan, mga kababayan. Kaya meron po tayong tinatawag na separation of church and state. Hindi po naghahalo yan. Pag naghahalo yan, nung huling naghalo yan, noong 1987 EDSA People Power Revolution. Nung nagsisigaw-sigaw na nawagan nitong si Cardinal Sin, di ba? Yun po yung mga kababayan. Hindi dapat naghahalo yan. Kaya pinaghiwalay yan kasi pag pinaghalo yan, magulo po. At itong si Ontiveros,
sinusubukan niyang ipag-mix itong dalawang sangkap na to at sa tingin natin hindi maganda kalalabasan niya. Nananawagan alam natin, nagpakabingi itong nasa Senado, especially dyan kay Senator Risa Hontiveros. Nako po. Alam mo, hindi ka Senator dapat Risa. tawagin na honorable eh. Yan. Hindi ka dapat tawagin na honorable. Kasi dapat tandaan mo, ang naglagay sa iyo dyan sa posisyon ay ang taong bayan. Yo. So ang taong bayan naglagay sa iyo dyan sa posisyon, ang taong bayan din ang may karapatan na tanggalin ka dyan sa iyong kinalalagyan. Kaya wag mong ismulin ang boses ng bayan. Wag mong ismulin yung mga ginagawa namin. Kasi ang taong bayan ngayon ay matagal na nagtimpi. Matagal na nagpasensya sa mga kalokohan na ginagawa niyo dyan. At may pakulo ka pa dyan na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay ang nag-aabuso ng human rights. Ikaw ang number 1 na nag-aabuso ng human rights. Hindi mo ginalang ang constitutional rights ni Pastor Apollo C. Quiboloy. And you are inviting him there in your kangaroo court for what? Ano bang endgame dyan? Ano bang katapusan dyan? Para ipahiya yan? Di ba ang Senado tagagawa ng batas, hindi tagahatol, hindi NBI, hindi investigador? Tagagawa po kayo ng batas dyan. Hindi pa nga nakapunta dyan ang tao, pinapahiya mo na. Hindi pa nakapunta dyan ang aming mahal na pastor, may hatol ka na, kinokondem mo na. Kahit sino ba naman natanungin mo na kung pupunta dyan, pinatawag mo, hindi talaga pupunta. Yung mukha mo, nakakatakot pa naman. Yun nga yung pula dito kay Hontiveros. Paano ka magpapapunta ng isang resource person kung yung mga pronouncement mo, meron ka ng verdict doon sa tao. Diba? Meron na siyang hatol wag ganun. Kung magpapapunta ka, sabihin mo na kailangan naming marinig ang inyong panig, pero wag kang magpapakita na naniniwala ka na doon sa mga victim survivor. Ang dating pa yung sa mga sinabi mo kahapon, parang yung mga victim survivor nasa custody mo pa yung tipong nasa mabuti silang kalagayan. Safe and sound sila. Diba? Tsaka partner, pag chairman ka ng isang komite, dapat you must appear balanced. Wala kang Correct. pinapanigan. Kahit medyo panik ka sa kabila, pero sa mata ng tao at sa mga nababalita, dapat walang mapansin sa'yo na, wala, pro si chairman sa ganito, ganyan. Pero dito, wala pa nga Alam mo na ang dulo Alam. Alam mo na, ipahihiya lang talaga si pastor. Ito na Correct. Totoo yan Correct. Mahilig pa naman itong mga alkal ng basura. Itong malaking challenge dyan sa'yo, Risa Hontiveros. Naku po. Yung mga witnesses na kinuha mo, kanina may kinuha na naman siya na witness, si Dindo Makiling. Kilala po namin yan. Balita ko, Magna yun Alam mo yung Magna? Kaya nga Magna Suma. Magna. Magnanakaw. Magnanakaw yan sa kaharian. Hindi mo ba alam yung mga... Sige. Tapos Kwento mo, partner. Yan na. Makinig. Sir Risa, yung ibilibida mong si Dindo, kaya ang caption natin kahapon, scammer o biktima? Yun po ang tanong kahapon. Ngayon, sasagutin na nitong si Sir kung sino ba itong si Dindo. Alam mo, lahat ng mga kinuha niya mga witnesses dyan, mga false witnesses dyan, lahat niya may mga kababuyan at kabulastugan na ginawa dito sa loob ng kaharian. Naku po. And then it turned out, yan, na kinuha mong witness, kahit anong pinagsasabi, oo ka lang ng oo. Where's the fairness there? Okay? Kaya nga, ang hamon dyan, kung totoo na mabigat, yes, mabigat yung mga ebidensya, yes, sinabi mo, yung mga testimony nila, go to court and file appropriate charges. Yeah. Yun po ang dapat gawin. Kasi kung hustisya po ang habol natin, hindi po natin makakamit ang hustisya dyan po sa hearing ninyo. Kasi gusto niyo, sabi niya, ipapakulong niyo talaga si Pastor Quiboloy dahil sa mga ginawa niya na mga pang-aabuso. Ay gusto po namin yan. Kung sino pong lumabag sa ating karapatang pantao may ginawa ng pang-aabuso, gusto po natin makulong yan. Hindi po kayo ang maghatol dyan. Doon po sa korte. Kasi sa korte, alam mo kasamang Admar, kasamang MJ, in the court, hindi puro ngaw-ngaw, hindi puro salita. Hindi ganun. Hindi puro iyak. Hindi rin tatago ang identity mo. Ilalahad yan na kung witness ka doon. Hindi ka naka-shades. Totoo yan. Walang mga alias. Wala ring script doon. Oy. Doon sa korte, ebidensya po ang pinag-uusapan. Ang tanong dyan, bakit hindi mo dalhin sa korte? Kasi alam ng lahat, hindi tatayo yung mga false witnesses mo. Kami pa nga lang Bakit nagtatago? Kami pa lang kasi ibubulgar namin ang mga baho niyan. Kasi dito, marami po kaming bala.
Documented po yan sila lahat bilang mga ex-full-time Merkel workers. Mula balakubak ng ulo hanggang sa kalyo ng paa nila, alam po namin. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin. Sir Risa, ha? Ito problema dito, no? Ang mga witness mo, yung mga pinagagawa nila nung nandun sila sa loob ng kingdom, dokumentado. Ako po Ano yari. po, recorded po at documented po yan lahat. Partner Carlo, after nung liwasang Bonifacio na prayer rally, biglang sulpot ang isang vlog na sinasabing may binayaran daw o bayad yung mga pagpunta ng mga supporter, yung mga andyan sa sa liwasang Bonifacio. Ano naman ang masasabi mo bilang bahagi ka rin ng Kingdom of Jesus Christ? Yan yung nakakatawa dyan eh. That is a very desperate move sa part po nila. Kung mapakita natin yung mga mukha, yung mga nagsabi na binayaran daw sila, siguro, meron ba tayong picture dyan? Meron yan. Kasi meron nagkalat na yan sa Facebook at we deny it. Bakit? Wala pong ganyang mukha. Ewan ko saan imburnal kinuha nila yun, yung mga mukhang pagbumukha na ganun. Wala pong mga mukha ng mga worker, mga magaganda at mga gwapo po yung mga worker ng Kingdom of Jesus Christ. Tingnan mo yung mga mukha niyan. At biruin mo, tingnan mo lang, parang kinuha lang, nilagay sa gilid, pinasuot ng t-shirt. Anybody can do that, can print that t-shirt. Then pasuotin mo, then sabihin mo lang na binayaran kami, bla 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 bla. Grabe naman yung mga desperate move natin dyan. Wala na bang iba? Mga kapatid, mga kababayan, dito sasabihin ko po, bilang pong isa sa mga organizers ng Laban Kasamang Bayan, wala pong bayad yan. Ni singkong duling. Voluntary po yan lahat. Kahit ilang oras po kaming nakatayo dyan, ilalim sa sikat na matinding sikat ng araw, kahit pa walang kain, nakatayo, umulan man, bumagyo, tatayuan po namin, wala pong bayad yan. Ito, tingnan yung mga mukha niyan. Grabe naman. Tingnan mo mga mukha yan. May balbas. Saan ba pinagpupulot yan? Tingnan mo nga yun, no? Saan ba bunga ng impyerno galing yan? Tingnan. Doon sa vlogger po na nagsasabi na hakot daw yan, binayaran, kayo na pong maniwala kung gusto nyo maniwala doon sa vlogger na yun. Nasa sa inyo po yun. Pero kung naniniwala po kayo doon, napakahirap po. Tingnan mo tapos yan, mga... May earrings pa, partner, ha? Oo nga eh. Bawal sa atin yan, eh. Tapos tingnan mo, dapat kung nag-interview sa mga background yan, yung mga nag-real, tingnan mo, kinuha lang, tapos ang background, ewan ko saan. Nasa gilid. Tsaka yung pinakinggan ko yung isa, yung Balbasarado, ang sabi niya, bibigyan daw siya after ng event. Kung maririnig mo yung background, paumpisa pa lang ng event nun eh. Hindi pa nga madilim. Natapos yung ating programa, madilim na. And intact pa rin yung ating mga kababayan. Kung tunay na binayaran yan, kung ikaw nagbayad, magiging sigurista ka Yes. na dapat after ng event doon magbabayad. Totoo. Minsan maliwanag pa. Nung narinig ko yung background, kakaumpisa pa lang ng programa or nasa halos kalagitnaan pa lang ang programa, hindi pa madilim. Kaya nga, yun yung mga move sa mga taong desperado. Alam mo yun, pag ang kaaway mo ay malapit ng bumagsak, kahit ano lang gawin yan, they are in panic right now. Kasi ang boses po namin, hindi po to titigil. Yung kalsada dyan, pupunuin po namin yan. At alam namin, marami po ang mga matutuwid pa ng mga Pilipino. Alam namin, naghihintay lang sila. At ngayon, inuumpisa na po natin yan. Alam namin, lalaki at lalaki pa po yung pagkilos na Sinusubuan yung mismong tinatanong nung nag-i-interview. Mas marami pa siyang sinasabi. Yes, totoo yan. Diba? Yes or no lang yung ano niya. Diba? At saka kung mapansin mo, isang t-shirt lang ginamit. At saka ikaw naman, suotin mo. Green na naman. Suotin mo ito, ha? Oh, yan. Then next na naman, suotin mo naman to. Grabe. Grabe, Kung manira naman kayo, galing-galingan nyo naman. Yung medyo may effect ba? Yung kapanipaniwala. Kumuha kayo ng kapanipaniwalang cast para kapanipaniwala yung resulta. Yung medyo may itsura naman, pulbida naman yung mga pagmumukha na yan. Partner, sa ordinaryong konteksto natin mga Pilipino, nagawa nila itong mga pang-aabuso kay Pastor na isang public figure, national figure, international figure. Paano pa kaya tayong mga ordinaryo, sa Bisaya pa mga Yano? Yes. Diba? Nagawa nila ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos.
Di ba? Yun yung ipinaglalaban natin sa rally na ito. Alam mo, ang nakita po natin dito mga kababayan, kung hindi ka sang-ayon sa kanila, nako, liligwakin ka talaga, tatanggalin ka talaga nila, gagawin lang lahat. Kung mag-neutral ka rin, they will offer something, and then, pag hindi ka papayag, nako, they will treat you as their enemy. Gagawin nilang lahat ng bagay. Ito mga kapatid, Pastor Apollo C. Kibuloy, I respect you kahit hindi kayo maniwala sa pagtuturo ni Pastor, sa kingdom. Walang problema yan. Walang problema. Maggalangan po tayo kasi we have the freedom of religion here kung anong paniniwala mo. Of course. Pero dito sa kingdom of Jesus Christ, I was 7 years old and now I'm 40 years old. 33 years na po ako dito sa paglilingkod. Kung may pang-aabuso dito, kung may mga panglulupit, mga pang-torture, ano yung mga akusasyon, tatagal ba kami dito ng ganito katagal? Yung mga nag-akusa kay Pastor, 2 years, 3 years lang yan dito sa paglilingkod. Kami dito, mga kapatid, sobrang 3 dekada na nandito kami. Kung may pang-abuso, kami na mismo aalis dito. Why we remain? Kasi ni isang beses, hindi nagturo si Pastor sa amin ng kasamaan. Puro kabutihan ang pagtuturo ni Pastor sa amin. Ayon na nga yun, mga kababayan. No, kung totoo yung mga paratang ng mga witness nitong si Hontiveros, hindi po tatagal ng 30 years yan. Hindi dadami ng 7 million to 8 million yung mga deboto, yung mga kasapi dyan sa relihiyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Wala. Ganun po yun. Pero kung dumami silang ganyan, merong tapos naging worldwide pa sila, naku po, talaga naman. Maraming salamat po, mag-ingat po kayong lahat ha. Senator Riza, shout out sa'yo, shout out.